Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Sa araw pong ito ay mayroon na naman po tayong bibigyang birada. Ito'y tungkol po sa naging reaksyon o komento ni Bayadbay na isang bakla na nagkukunwaring lalaki. Meron po kasi akong napanood mga minamahal kong mga kababayan na isang video na kung saan nagre-react po itong si Bayadbay dahil nga sa mayroong pong binubuong panukala na o mayroong binubuong plano itong ating mga mambabatas na kung saan ay isasama na ipapatawag itong mga vlogger na kung saan ay nagsasalita ng mga kasinungalingan tungkol po sa ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa ating administrasyong Marcos, no? Maging sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang mga kalyado niya, lalong-lalo na po sa ating minamahal na Speaker Martin Romualdez at sa ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nag-react po itong baklang ito. Nag-react at talagang kung ano-ano po yung kanyang sinabi. Kesyo kaya daw papatawag yung mga para daw makulong o sinadya daw na ipatawag sila para doon hindi makapagsalita ng maigi, hindi hindi makasagot dahil nga sa ginagamitan ng kapangyarihan ng ating mga mambabatas. Yan po yung mga isa sa mga narinig ko o hindi po ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan. So yan po yung aking mga napansin sa kanyang mga binibigkas o binibitawang mga pahayag. Alam niyo kung bakit nag-react itong bayot na ito? Siguro, alam niya na isa siya sa posibleng ipatawag ng kamera kung sakaling matuloy yung planong ito ng ating mga mambabatas. Alam naman natin kung gaano kagaling gumawa ng kwento itong taong ito na kung saan binabayaran ng mga Duterte kapalit ng kanyang paninira sa ating pamahalaan. At alam din natin na yung taong ito ay kontra-gobyerno talaga, na kung saan kumakampi sa mga taong kriminal, rapist at magnanakaw. Siguro, ganun din tong taong ito, kaya ganun. Kasi para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung hindi ito ganun, hindi ito kakampi sa mga taong halang ang bituka, na kung saan hindi lamang nagiging banta sa ating bansa, kundi talagang mga traidor. Mga taksil na handang ipagbili ang ating bansa para lamang sa sarili nilang kapakanan. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, pabor ako sa plano ng ating mga mambabatas na ipatawag yung mga vlogger na mahilig gumawa ng istorya para lamang manira ng mga politikong may tunay na pagmamahal sa ating inang bayan. Para maturuan sila ng leksyon o para maturuan ng leksyon yung mga taong katulad nila o ni Bayadbay at ng iba pa mga vlogger na nagpapagamit o nagpapabayad sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Meron pa nga ako naalala mga minamahal ko mga kababayan, may sinabi siyang mga tanga daw o mga tanga ba daw ang ating mga mambabatas o bulag. Kasi parang gusto niya palabasin na inuutusan lang sila ni Marcos. Kaya sila nagkakaganyan. So sa totoo lang natatawa ko dito kay Bayadbay. Nakuha niyang sabihing mga tanga ang ating mga mambabatas. Ang tanong, sino ba ang lumalabas sa tanga ngayon? Sila ba o siya? Ang totoo nito mga minamahal ko mga kababayan. Ako duda ako dito kay at talatang halata siya. Hindi pa nga pinapatawag itong si Bayadbay. Guilty na o nagre-react na. Masyado kang halata Bayadbay. Kabado ka ba? Kabado ka ba sa mga plano ng mga congressman o ng mga mambabatas? Dahil alam mo na isa ka sa mga vlogger na talagang kumikita ng husto kapalit ng iyong paninira sa mga politikong malinis ang mga budhi. Katulad ng aming Pangulo na walang ibang ginawa kundi ang paglingkuran ng mga Pilipino ng buong puso at ng buong lakas. Kaya ka siguro ganyan. Kaya todo depensa ka na, wala pang nangyayari. Estilo mo, estilo yan ng amo mong si Sara, na kung saan hindi pa nga, dahil alam niya magaganap talaga yung kanyang iniisip dahil yun talagang kalalabasan ng kanyang mga ginawang kasamaan, nauuna na, di ba? Nangunguna na. Kung di po ako nagkakamali din, isa din sa naalala ko, sinabihan pa niya na ang administrasyong ito ay diktador. Diktador daw. Ginamit pa niya yung katagang diktador.
Ginamit mo pa, banat ba yung katagang diktador? Bakit? Ano ba ang tingin mo sa amo mo? Hindi diktador? Sa sobrang diktador nga ng amo mo, libo-libong mga Pilipino ang pinapatay niya nang walang awa. Ha? Baka hindi mo naalala. May nakita ka bang mga tao na pinapatay ng administrasyong ito? May nakita ka bang mga Pilipinong pinapatay na lamang ng basta-basta? Ha? Para masabi mo na diktador sila, diktador ang administrasyong ito? Ang laki ng mata mo. Pilit mong pinipikit ang lapad ng ang lapad ng tenga mo. Pilit mong kumbaga tinatakpan. Ha? Sino ngayon ang nagmumukhang tanga? Sige nga, mag-isip ka, Bayad Bay. Ikaw o yung mga congressman? Alam mo, Bayad Bay, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko kabado ka dahil alam mo na marami kang paninira na ginawa sa administrasyong ito. Marami kang sinabi na puro walang katotohanan na maaari mong pagbayaran sa kulungan. Kaya ganun na lamang ang kaba mo. Takot ka na malaman ng mga followers mo o ng mga Pilipino na puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo. Na kung saan, dahil gusto mong sumikat, ayun, gagawa ka ng kwento para lamang tumaas o dumami yung views mo. Isa din sa naalala ko, mga minamahal ko mga kababayan, naghamon pa itong si Banat Bay sa kanyang post o sa kanyang video na kung gusto daw ng ating gobyerno, kasuhan na lamang sila. Wag na lang daanin doon sa kamera. Kasi doon daw pagka nagsalita daw sila, ko-contempt. So, gagamitin daw ng mga congressman yung kapangyarihan nila. So, hindi daw makakapagsalita itong mga sinungaling na vlogger. So, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kaya lang naman nako-contempt doon kapag sinungaling ang kausap ng ating mga congressman. Alam kasi ni Bayad Bay na talagang mako-contempt siya dahil sinungaling siya. Kaya ganun yung sinasabi niya. Gusto niya, o sabi niya, kung gusto daw ng ating mga babae, kasuhan na lamang sila doon sa korte. Diba? Kasi, takot siya na malaman nga ng kanyang mga viewers, ng kanyang mga subscribers, o ng kanilang mga followers na puro kasinungalingan lang yung sinasabi nila. So para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, tama lamang po na gawin ito ng ating mga mambabatas para malaman at mapatunayan na kaya ganun na lamang ang paninira ng mga Tolonges na yan. Dahil binabayaran sila ng limpak-limpak na salapi bago sila kasuhan at bago sila maparusahan at makulong sa kulungan ng mga taong walang kwenta. Nang sa ganun, magkaroon ng takot yung mga vlogger na gustong magpabayad sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan katulad po ng mga Duterte na gusto nilang habang buhay na lamang sila sa kapangyarihan. Nang sa ganun, alam niyo naman, mapagpatuloy nila yung kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Okay, bumalik po tayo dito kay Banat Bay o kay Bayad Bay. Alam mo, Bayad Bay, huwag ka nang masyadong pa-victim. Yung ginagawa mo, diskarte ng amo mo yung si Sara eh. Kahit sila tong nakakaagrabyado, sila tong nagiinarte. Ha? Sila tong nagiinarte. Sa totoo lang, laos na yung diskarte nyo. Gumawa naman kayo ng bago. Ha? Baka sakaling maloko nyo o madaya nyo pa, mapaniwala nyo pa yung mga Pilipino. Pero, sa akin lang ito para lang po sa akin nakikita, sa tingin ko, guilty ka talaga. Ha? Guilty ka at talagang mapaparusahan ka talaga. Kasi alam mo naman, di ba, kung anong ginawa mo, kung anong mga ginagawa mo, pero kung ayaw mong makulong, gumaya ka na lang kay Harry Roque na nagtatago, nakikipagtaguan, nakikipagkarpintero sa mga kapulisan o sa gobyerno. Total, nandiyan naman yung amo mo. Mahilig naman magtago yan ng mga tao niya. Kapag nagkakasala na, ayun, itinatago. Tignan mo si Bantag. Diba? Hanggang ngayon, hindi makita. Kasi, protektado talaga. Protektado ni Rodrigo Roa Duterte. Kung sa bagay, alam ko naman na gagawin nyo talaga yan. Pero ganun pa man, wala na kayong magagawa eh. Kasi pati yung inaasahan ninyo, mukhang sa tingin ko, maliban na mai-impeach na, makukulong pa. Diba? So, kung ako sa'yo, Bayad Bay, magbagong buhay ka na. Magsisi ka na, bro. Ha? Tanggalin mo na yung pagiging black tita mo. Maging ayusin mo buhay mo. Ayusin mo yung sarili mo. Ha? Ayusin mo. Kasi sayang. Ginagamit mo lang yung karunungan mo. Ginagamit mo lang yung kaalaman mo sa hindi maganda. Kaya, sabihin na natin na mas mapera ka. Pero hindi yan ang batayan para sabihin ka na. Kumbaga, nakuha mo ng gusto mo dito sa mundo.
So, ganun pa man, hindi ako papayag hindi ako papayag na manahimik na lamang sa mga sinasabi mo dahil alam ko na talagang ang habol mo ay lokohin o paniwalaan yung mga kababayan namin na kaya mong mapaniwala. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa ating pagpapatuloy, pasamantala po tayong mag-iiway-walay dito po sa ating programa, pero lagi po tayong aantabay. Kaya muli po, tulad po rin sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.